si Regina Micaela Ataide. So bago tayo mag-interview is alamin muna natin kung ano nga ba ang SWOT analysis. S is strength, W is weakness, O is opportunities, and T is threats. Ang strength ay isang unique o positibong kakayahan o katangian ng isang organization or product na nagiging dahilan upang mas maging maganda ang kanilang organization o ang isang management. For example is yung Apple product. Dahil sa kagandahan ng kanilang product, nagiging loyal sa kanila yung mga customers na nagiging dahilan upang mas malaki yung kinikita nila at mas nagiging maganda yung kanilang brand or management. Ano nga ba ang weaknesses? Ang weaknesses naman ay isang internal factor na nagbibigay negative sa isang attribute ng company. At ito naman yung mga dapat baguhin at dapat i-improve ng isang company sa kanilang business. For example, hindi sila marunong makitungo sa customer. And sa pamamagitan nun, ito yung nagpapakita ng weakness ng isang company. And next naman ay ang opportunity. Ano nga ba ang opportunity? Ang opportunities naman ay tumutukoy sa positibong pangyayari o sitwasyon na makakatulong upang maging kapaki-pakinabang ang organization or product na maaaring gamitin upang mapalakas o mapalawak ang kanilang operasyon. Ano nga ba ang threats? Ang threats naman ay isang external factor na pwedeng magbigay ng negative impact sa isang company. For example, bumili ka ng mga gamit na mga mabababa yung quality nila. And sa pamamagitan nun, pwede maapektuhan yung mga business natin kasi yung quality niya lalong pumapangit, and ito yung nagbibigay ng threat sa ating company. And ngayon naman, alamin naman natin ang mga negosyanteng nakakaranas ng mga ito. let's go! Hi guys! My name is Rowie Adame. And I'm Yvonne Bachansila. At ngayon, kasama natin si Mrs. Weng, Mrs. Weng, kumusta ka nga pala ngayon? I'm okay po. Anong kinakabalan mong negosyo ngayon? Meron po kami family business, small business na lending. Maaari ba naming malaman ang inyong strength, weakness, opportunities, and strength? Sure. Ano nga ba ang strength ng business nyo? Ang strength ng aming business is yung aming karanasan, yung experiences namin. Dahil ito yung nilalaban namin para yung negosyo namin lumaki pa siya. Kasi yung dahil sa karanasan na yun, ito yung naging way din namin na maging tumibay pa yung aming negosyo or mas lumaki pa yung aming negosyo. Ngayon naman po, ang weaknesses. Maaari po ba namin malaman ang weaknesses ng inyong business? Maraming weakness talaga sa negosyo, no? Pag pumasok ka negosyo. No, kagaya sa amin na lending kami, meron kaming kailangang i-meet na deadline. Which is yung deadline na yon, meron kaming mga client na hindi siya nakakapag-meet ng deadline, na hindi nakapag-fully paid. Minsan naman, di sila nakapag-fully paid na hindi pa sila nagbabayad. So, nagiging ang struggle talaga namin, nagpa-file kami ng case against them. Pag hindi talaga sila talagang kahit anong gawin na namin na pakiusap, na makapagbayad sila, kasi lending nga yun eh. Ang hirap pala ng lending, no? Paano nyo po na-overcome yung mga ganong problema? Na-overcome namin kapag yung dahil family nga siya, so yung husband ko mayroon siyang mga desisyon na kailangan both kami dalawa na mag-iisa kami. So ibig sabihin ay decision maker yung husband ko, and at the same time decision maker din ako. Pag sinabi ng husband ko, hindi na natin siya pwedeng parinyuhin or hindi na natin siya pwedeng pautangin, kailangan mag-agree kami parehas. Ngayon naman ay opportunities. Ano po ba ang mga opportunities sa business nyo? Yung opportunities naman sa business namin, aside dun sa magiging successful siya, pag na-handle namin yung business namin ng maayos, lalaki siya. So, magiging bigger and bigger siya. Ibig sabihin nun, meron kaming assurance for the wealth ng aming family. Kasi yun nga ang business namin. At the same time, yung mga less job, less fortunate na mga tao, so nabibigyan namin ng help. Diba? Yes. Sa tingin nyo po, ano yung mga
nakabang na banta sa business ninyo? Marami kami nakabang na banta. Kasi yung iba niyan kapag hindi na sila talaga nakakapagbayad ng utang, marami nang nagiging gossip. Meaning, yung mga misperception, yung mga sinasabi nila sa amin na mga sa ibang lending hindi ganyan, sa ibang lending may ganito, ganyan. So, nagkakaroon ng tawag nito, magkukumpara sa mga ganitong negosyo. Kaya, dapat, from the beginning pa lang, kagaya sa amin, meron kami tinatawag na group, no? Sa mga member namin, bawat isang napapautang namin, meron kaming mga members na meron kaming GC. Once na meron silang nababalitaan na hindi maganda dahil sa lending namin, sasabihin kaagad namin sa GC na huwag kayong maniniwala dyan kasi kami yung owner, kami yung kami ang may-ari nito. So, dapat hindi kayo maniniwala sa sabi-sabi ng mga ibang mga lend. Kasi meron talaga comparison talaga yan. Hello guys! Ngayon nandito tayo sa Ini House. Ngayon kasama natin si Kuya. Ano pong pangalan nyo? Marwin po. Maaari po ba naming matanong sa inyo kung ano yung strength ng negosyo nyo? Yung strength ng negosyo namin sa ngayon, yung pastil, kasi yun yung mas lalong binabalik-balikan ngayon. Ano naman po yung mga weaknesses na nakikita nyo po sa negosyo nito? Yung mga nakikita namin weaknesses sa negosyo namin, like yan, yung mga katabi naming store na may kalaban din kami chops to do. Ano naman po yung opportunities na nakikita nyo po sa negosyo nyo? Sa tingin ko naman ngayon sana December, pumakas kasi, di ba, magde-December nga, mas madami yung mga like yung mga nagiinom, ganun. Ngayon naman po, ano yung mga threats na nakikita nyo dito sa negosyo? Ang nakikita ko naman yun na threats namin, yung mga like yung pagtaas ng mga presyo ng mga ingredients na nilalagay namin sa So, sa mga problema na pinagdaanan nyo po, paano nyo po na-overcome? Yun, naipag-competition ng mga may, like kagaya niyan, nung unang tayo namin doon, mga 2 weeks, wala pa kami pastil. Like yung manok lang yun, sobrang ina ng mga sales namin, like baba lang kami 2,000. Like yung decision ako na maglagay ng pastil ngayong linggo. Ayun, tumaas naman yung sales namin, like tumaas ngayon ng 5,000, ganun. Thank you. Hello guys! Nandito po tayo ngayon sa Renren Rice Mart. Kasama po natin si Kuya. Kuya, ano pong pangalan mo? Edward. Ano po yung mga strength ng business nyo po? Yung kalidad ng bigas po namin maganda. Kaya-kaya sa customer po. Ano naman po yung mga weakness, yung kahinaan po ng business? Yung paiba-iba yung bigas. Diyan mahina kami dyan. Yung mga bagong deliver, hindi mo lahat na deliver nila, may ibang mga pangit. Kaya yung customer namin nawawala. Ano po yung mga opportunities po sa business nyo? Maganda po yung pisto namin. Makita agad sa customer, tapos malaki. Paliwalas. So, Ano po yung threads ng business nyo po? medyo mahal sa amin, tapos yung iba medyo mura. Tapos may panahon din na may bagyo, ganun. Hirap yung mga customer. Paano nyo po na-overcome yung ganun pong problema? Ipaliliwanag po namin sa customer na ganun ang nangyari. Sa panahon natin ngayon, lalo na yung pataas na pataas yung bigas, kaya humihina kami. Hi guys! I'm Elijah Maxine Alico. I'm with Angeline Avila and we're here at Batam Store. Kasama din po natin ang mga owners ng store. ano pong name nyo? I'm Margie Bon. And I'm Leslie Dugiles. pwede po ba namin malaman kung ano po yung mga strength ng inyong business? I think first of all, nakafocus kami sa quality ng business. Nakafocus kami sa quality ng product namin. So, more than the prices, so we are making sure na yung product na ino-offer namin is good quality at we're trying to improve it day by day. Next naman po, gusto po namin malaman yung weaknesses po ng business. So far, yung mga weakness namin is hindi pa ganun kalaki yung scope ng business namin. For example, wala pa akong Grab, tsaka isang delivery. So, isa yun sa mga weaknesses namin. Then, pangalawa is yung mismong taste ng store is hindi pa siya ganun kalaki. So, gusto kasi namin soon makapag-serve kami na pwede silang kumain dito ng maayos.
And ano naman po sa tingin niyo yung mga opportunities ng business ninyo? First of all, I think because malapit kami kay Mr. Boy and as we see, maganda yung business nila, maganda yung... So, yung mga customer nila, basically, nakikita yung store. So, technically, parang nadadamay kami dun sa mga customers nila, yung parang exposure. At the same time, tapat kami ng church, ng school. So, and yung foot traffic ng store is maganda. And ano naman po yung mga threats na nakikita nyo sa business niyo po? First, yun nga, madaming katabing businesses na pwede rin sila mag-dine-in. So, and since ito yung first Watafu business sa Philippines, hindi pa kami masyadong kilala. So, basically, yung ibang tao na hindi naman, kasi yung prices namin, I don't think na sobrang affordable siya. But because of the quality, so, I think valuable naman siya. Marireach mo naman yung value. But yun nga, kung wala ka masyadong budget and hindi mo pa natatry yung product, so parang, okay ba tong product na to? Parang gano'n. So, you're trying to compare it with other stores as well. So, I think ayun yung trends. But, we're trying to make it more affordable. But, syempre, depende kasi yun sa klase ng budget ng customer eh. And pwede rin po ba namin malaman kung paano nyo po na-overcome yung mga challenges na nararanasan po ng store nyo? I think because dun sa vision na meron kami sa company. Kasi, hindi kami masyadong profit-oriented at the moment. Dahil nag-start pa lang kami and hindi naman kami nakarely solely dun sa business, dun sa kakainin namin araw-araw. So, basically, even alam mo yun, hindi pa, let's say, nung ginawa tong store na to, very bare siya. So, ito lahat is pinagawa namin. So, medyo malaki naging capital namin. And hindi pa namin sure exactly kung magbubumba talaga siya. Ganon. So, but because may vision kami na to have the Watafu maraming franchise sa ibang, alam mo yun, part ng Pilipinas. So, hindi kami masyadong focus na, kumita ba? So, hindi kami nawawala ng pag-asa about that. Parang, it's more of naniniwala kami sa product namin. At the same time, naniniwala kami na mag-expand talaga siya. Paraman niyo yung ano. We are